Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa biyaya at awa ng Panginoon ay malakas naman po at patuloy po na nais magpagamit sa biyaya at sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Monday morning po mga kapatid at gusto ko lang pong i-announce na by next week ay sa Philippines ay magbabago ang ating oras sapagkat magkakaroon na ano ba tawag doon spring forward. So ibig po sabihin mag-a-adjust na po kami again ng isang oras. That will be on March 14 if I'm not mistaken, next Sunday. Sa Monday po ang mangyayari, mag-move kami ng forward. So, ang magiging difference natin sa Philippines, kung dito po ay 7:30 ng umaga, dyan po sa Philippines ay magiging 8:30 na lang ng gabi. Kaya kung yung mga nanonood po kayo, nasanay po kayo manood ng 9:30 ng gabi, ay magiging 8:30 na lamang po. Kaya medyo maaga po ang pagsisimula ng Tinig ng Pag-asa and that will start on Monday, if I'm not mistaken. Ano po? So, you will be informed by this sa paglipas ng mga araw. I-confirm ko lang po. Pero I think sa Sunday na po ang spring forward. So magandang araw po mga kapatid. Tayo po'y dadako sa pag-aaral natin ngayong umaga. At kung nakita nyo po sa ating title, ano po ang stand ng Winnipeg Unida Christian Church? Ano ang aming posisyon in regards to speaking unknown tongues? Siguro po ay nakarinig na kayo ng mga panambahan o naka-attend na kayo ng mga gathering of worship na kung saan bigla ka na lang magugulat na merong sa tabi mo ay nagkakakahol. Ano po? Yung ang tawag po nila ron ay barking in the spirit. Na parang aso na kumakahol at umaalulong. Ano po? Siguro po nakadalo na rin kayo doon sa pananambahan na meron namang nagpapagulong-gulong o yung tinatawag na being slain in the spirit, no, na sa pamamagitan ng espiritu daw, ang espiritu ay gumagawa ng mga kakaibang paggalaw, pagkilos sa katawan ng tao, nagiging parang trumpong paikot-ikot at kung ano-ano pa. At siguro naka-attend na rin kayo, nakakita rin kayo ng isang pananambahan na kung saan ang mga tao ay nagsisigawan ng mga kung ano-anong mga salitang hindi natin maintindihan. Ang example ay yung katagang hu brasi brasi hu brakas rakamba barakunda kurkurkurkulung ay yung mga ganon po. Wala pong ibig sabihin yon. At yun po mga kapatid ay inimbento ko lang ng mga salita. Pero siguro po ay familiar kayo doon at ang tawag po nila dyan ay gift of tongue. Ano po? Gift of tongue. Gift of speaking in tongue. At yan daw po ay gift ng Holy Spirit. May binabanggit po sa Bible na gift of tongue. But what kind of a tongue is that? What kind of a tongue does the Bible is referring to? Alam niyo po mga kapatid, dito po ay matagal ng phenomenon at ito po yung panahon pa ni Apostol Pablo, pangyayari na. At ito po mga kapatid, if you are going to look at the scripture and if you are going to just study the words of the apostle, ito po mga kapatid ay hindi ine-encourage. Ito po sa Bible ay hindi ine-encourage ni Apostol Pablo. In fact, kung marunong lang ang magbabasa at hindi Pentecostal na madalas paglulukohin ng mga pastor nila, ito po mga kapatid ay madali namang mauunawaan na ito po'y sinasaway. Ito po ay hindi ine-encourage ni Apostol Pablo sapagkat may mga tao nga na kung ano-anong pinaggagawa at problema na ito sa Korinto. But let us look at the problem of Corinth if it was the same with the problem of the Pentecostal church today. Kasi po mali ang konteksto, mali ang pagkabasa, mali ang pagkaintindi ng mga Pentecostal na pastor na ito sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya magandang pag-aralan ito. Kasi po, alam nyo, pati na po yung mga evangelical churches, pati na yung mga Presbyterian churches nowadays ay naiimpluwensyahan
ng mga Pentecostals when it comes to how they will interpret the gifts of the Spirit. At nakakatawa na sinasabi ng mga pastor na to na Pentecostal na nagsasasalita at nagtatatahol ng kung ano-anong mga hindi maintindihang wika na sila'y espesyal, na sila'y merong kapangyarihang ito. At yung mga katulad namin pastor na hindi namin naiintindihan kung ano yon, na hindi kami nakakapagsalita ng ganon, ay mahinang klaseng nilalang. No, sila yung mga kalahi ni Boy Tapang at saka ni Elineo TV. Na sila yung malalakas. Sila lang ang malakas. Kasi sila lang yung nakakapagganito, eh kami hindi. Ngayon, ang tanong, bakit hindi namin to nararanasan? Eh siguro ikaw, hindi mo rin to naiintindihan at hindi mo rin to nararanasan. At minsan, dahil nga meron silang ganun at kakaiba sila, iniisip natin, baka nga sila'y may power. Baka nga sila'y mas malakas na nilalang at tayo'y may hina. At baka nga sila'y mas malapit sa Diyos at mas malapit sa Espiritu Santo at tayo'y hindi. Ganito tuloy ang nagiging tingin ng mga mahihinang mananampalataya. Ganito nagiging pananaw. Kaya pag nagsalita na itong mga to, na nagtatatahol at nagsasasalita ng kung ano-anong wika, parang sila'y otoridad pagdating sa bagay na ito. Ngayon ang tanong, pabubulaan na natin ito ngayon, ang tanong, alam mo ba talaga kung anong stand ng simbahan mo when it comes to this so-called speaking unknown tongue? So, sa araw na ito, aralin po natin at tingnan natin ayon sa liwanag ng salita ng Diyos kung ano ang sinasabi ng Biblia at ang ating mapapag-aralan sa sinasabi ni Apostol Pablo tungkol dito sa speaking of an unknown tongue na ito. So, gusto ko pong unang-unang ilatag, mga kapatid, bilang introduction, yung tongues na narinig natin, nabasa natin in the book of Acts were real languages. Ulitin ko po. The tongues that was mentioned in the book of Acts were real languages and understood by the speakers. Naintindihan niyo po? So, speaking in tongues in the Bible simply means speaking in a various language or dialects. For instance, ako'y Tagalog. Ngayong araw na ito, nagsasalita ako ng Tagalog. Kung may maligaw sa YouTube channel ko na isang Arabo o isang Inchik o isang Korean o isang Americans o ibang lahi, anong maririnig nila sa akin? They will be hearing to me language but it is unknown to them. It will be unknown to them unless they know my language and unless somebody will interpret my language to them. Mga kapatid, the biblical Greek word for this, which is a common term in the literature, is glossolalia. Glossolalia. That where the word glossary came from. So in order to justify the modern practice of the Pentecostals of what we're going to call the unintelligible tongue, ano po? Unintelligible or unrecognizable or unknown tongues, atin po itong pag-aaralan. 1 Corinthians chapter 14 verse 14. Ito po yung commonly claimed to teach that those who spoke in tongues in the Bible did not know what they were saying. Sabi po ng 1 Corinthians 14:14, for if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Ito ang sabi ni Pablo. Kung nagsasalita ako ng lengguaheng hindi ko naiintindihan, maging yung speaker hindi niya naiintindihan, anong pakinabang nito sa akin? My understanding is unfruitful, sabi niya. However, look at this. The verses immediately after this verse say that the understanding is very important for edification. Tama, mali? Parang isang tao ay ma-edify, para mapalakas, para mapatibay, para mapalago. Kailangan ng pangunawa.
1 Corinthians chapter 14, kasunod na verse, 15 hanggang 17. Ano po ang sinasabi? So what shall I do? No? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. Otherwise, when you are praising God in the spirit, how can someone else who is now put in the position of an inquirer say amen? Amen to your thanksgiving, since they do not know what you are saying. You are giving thanks well enough, but no one else is edified. Mga minamahal na mga kapatid, sinasabi po ni Apostol Pablo rito, yung mga nagsasalita ng mga wikang hindi maunawaan, yung mga nagsasalita ng wikang hindi maintindihan, na kahit na yung nagsasalita ay walang pagkaintindi, wala itong pakinabang. Why? Kasi po, may pakinabang lamang po kung nauunawaan, because yung understanding is very, very important for edifying. How can you be edified on something you don't know? Mga kapatid, ewan ko po kung kayo po'y a-attend sa isang simbahan na hindi nyo naman naiintindihan kung ano ang mga pinag-uusapan. Kung nanood na ho ba kayo ng Korean novela na walang subtitle? Kahit po napakaganda ng aksyon na nangyayari, tapos walang subtitle, anong gagawin nyo ron? Naiintindihan nyo ba yun? So yung understanding is so important for edifying. Mabe-bless ka lang, mapagpapala ka lang, lalago ka lang kung nauunawaan mo. So ano po ang sabi? Earlier in the chapter, it says that the person speaking in unknown tongue edifieth himself. So ibig po sabihin, if the person edified himself, the edification only comes through being built up through one's understanding. Then the biblical tongue speaker understood what he was saying in tongues. So, ibig sabihin, yung mga binabanggit in the book of Acts ay naiintindihan ng speaker yung sinasabi niya. Yung karanasan sa araw po ng noong araw na ang mga alagad ay nagsalita ng iba't ibang mga wika, naiintindihan po ng speaker yung sinasabi niya. He is speaking his tongue, his language, and he understand that. Ano po? Why? Dahil naiintindihan niya, it edifies him and it edifies the listener. Ano po? So, ngayon ang tanong, the unfruitfulness of 1 Corinthians 14:14. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 14:14? Ano po? Ang sabi po ay ganito, for if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. So kung dito po sa 1 Corinthians 14:14, is not that the speaker did not understand what he was saying, but rather that his understanding did not bear fruit in the hearers, as they did not understand what he said. This is clear to Paul's explicit stated purpose in giving directives in the passage, which was for edification of the assembly of Christians. 1 Corinthians chapter 14, 12 to 13, ano sabi? So it is with you, since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. For this reason, the one who speaks in a tongue should pray that they may interpret what they say. Ano pong ibig sabihin nito? Ang sabi po ni Apostol Pablo, kung ikaw nagnanasa ka naman ng kaloob ng Espiritu Santo, mag-excel kayo doon sa mga kaloob na kung saan makapagbibigay ng paglago sa buhay ng simbahan. Ano po? For this reason, the one who speaks in a tongue should pray that they may interpret what they say. Wala po ako nakitang Pentecostal, mga kapatid, na pagkatapos niyang magsalita ng mga wikang burukamba, tapos sinabi niya, ganito ang kahulugan niyan. Kung gano'n naman pala kahulugan nun, bakit naghula-hula sa lakamba ka pa? Naku, hindi po ba mga kapatid? Logic lang po yun.
Kung ikaw rin naman na magpapaliwanag, bakit kailangan maggaganon ka pa? Kaya sinasabi ni Apostol Pablo rito, huwag nyo nang paggagawin yan. Huwag nyo nang masyadong iyan ang pag-ukulan, huwag nyo nang pag-ukulan ng pansin. Hanapin ninyo yung something that will edify the body. And not for the private person only. So, that the tongue of speakers understood what they were saying is natural, in that what they spoke were real, existing language of men, which persons of foreign nationalities understood. Acts chapter 2, 6-11. May mga Hudyo na hindi naiintindihan, o may mga iba't ibang lingwahe roon, pero nagkakaintindihan sila. And there is no reason to believe that the real language tongues of the book of Acts chapter 2 were different than the tongues of the Pentecostals nowadays. Yung pong tongues na binabanggit sa book of Acts chapter 2 at yung tongues na binabanggit sa 1 Corinthians are the same tongues. They are known language rather. And rather the latter passage assume continuity and knowledge of the foundational precedent of Pentecost. Hindi po ito something na extraordinaryo to the point na ginagawang karir ng mga Pentecostal. Paul explicitly identifies the charismatic tongues that he addresses at Corinth with the various known language of the world, of which he says, without exception, were intelligible. 1 Corinthians chapter 14 verse 10. Ano po sabi? There are, it may be, so many kind of voices in the world, and none of them is without significance. Si Pablo nga nagsasabi dyan sa 1 Corinthians 14, napakarami ikang lengguwahe sa buong mundo, merong different kinds of voices in the world, at walang boses na walang silbi. Lahat yon ay may significance. Ano pong pinakikita ni Pablo? Na ito po mga kapatid, ang dapat na pinapractice. Hence, when persons spoke in tongues unknown to the hearers, they became as babbling barbarians to them. Why? Kasi nga hindi siya naiintindihan eh. But there is no indication in the text that the tongue speakers were unintelligible babblers to themselves. Hindi po ito yung mga pinagagagawa ngayon ng mga Pentecostal. Ito talagang lengguwahe lang nung kanilang lugar. Na kapag siya'y nagsasalita doon sa lengguwahe ng kanyang lugar, hindi siya naiintindihan ng mga kapatiran. Kaya sabi ni Pablo, o kapatid na Pilipino, next time pwede ba pag magsasalita ka para makatulong naman at maka-edify sa iba, ang gawin mo, maghanap ka ng interpreter. O kaya naman, ikaw na mismo mag-interpret. Ganun lang kasimple yun. When a person spoke in tongue unknown to the hearers, sabi ni Paul you will become a babbling barbarian to them. But there is no indication in the text that the tongue speakers were the unintelligible, unknown tongues sa kanila. Lengguwahe rin yun. Language din yun ng isang bansa, ng isang kultura, ng isang nation, ng isang lahi. Sa Pilipinas nga mga kapatid, gaano karaming lengguwahe meron tayo? Tayo po pinakamaraming speaking in tongues. Ano ba tawag doon? Speakers in tongues. Why? Pag dumali na mga Visayas, Tagalog, Ilocano, Kapampangan, di katakot-takot na tongues na yan. Ngayon, kung i-approach siya ni Apostol Pablo, sasabihin niya sa mga Kapampangan, uli-uli naman, kung magsasalita ka, sana ma-edify naman lahat. Do not speak, tumahimik ka na lang kung ikaw lang naman ang nakakaintindi. Kaya nga binibigyan ng emphasis ni Pablo, makapagsalita ka man ng wika ng anghel, kung ibig sabihin, kung napakaganda naman ang sinasabi mo, at yan heavenly words, kung wala naman makakaintindi, tumahimik ka na lang. Katulad mo parang clanging cymbal, at wala silbi. Kaya, pairali mo na lang ang pag-ibig, no? Pairali mo na lang ang pag-ibig kasi ang pag-ibig ang importante sa lahat. 1 Corinthians 13. Na
nakuha niyo po, hindi natin pwedeng pag-iwa-hiwalin ito. So, Paul makes a comparison. Ano po? Ano ba yun? May mga nagme-message po sa akin. So, Paul makes a comparison between tongues and musical instrument. Pakinggan niyo po ito. 1 Corinthians chapter 14 verse 7 and 8. Sabi po ni Pablo, even in the case of a lifeless things that make sounds. Lifeless things that make sounds. Ano yung binanggit niya ron? Pipe, harp. No, ito yung musical instrument. Ang sabi ni Apostol Pablo, how will anyone know what tune is being played unless there is a distinction in the notes? May isip po tayo na pagkaintindi natin dyan. Sabi ni Apostol Pablo, kahit na yung mga musical instrument, pag pinatugtog yan nang wala sa nota, nang hindi ayon sa nota, paano malalaman ika ng mga makikinig doon kung anong tunog iyon? Will it be a sound, an alarm to battle, or what? Kasi meron pong ibig sabihin ang mga tunog. Music communicates. Tama? Yung nota, it communicates. May silbi lang, mga kapatid, ang music kung ito'y nauunawaan. Kung may nota. Pero kung walang nota at sintonado, basta na lang ibinanat ng hubra hubra kamba sarakamba churukutika birikutukutik. Ano naunawaan doon? Ganon din ang musical instrument. Doon kinukumpare ito ni Pablo. Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Sino po ang pinagpala na doon sa hura-hura-hurasi ni pastor doon sa pulpito? Nakinabang ka ba doon kahit kailan? At sinabi ba ni pastor sa'yo, ay kapatid, ang ibig sabihin, ang interpretasyon ng aking sinabi, hurasi, burakamba, ay God loves you and Jesus loves you. Eh bakit mo pa ginanon? Eh di sana nakinabang na ako kung sinabi mo na, God loves you, brother. Jesus loves you, brother. At hinura-hura-hurasi mo pa ako. Naku niyo po bang gusto kong puntuhin, mga kapatid? Paul's assumption is not that musical instrument are unintelligible. Sinasabi dito ni Apostol Pablo, napakalinaw, pati na ang musical instrument ay nagiging, ano tawag doon? Nakakapagsalita, nauunawaan. Dahil sa nota. Lalo na po, kung magaling talaga yung tutugtog, mauunawaan mo, nadadala ka ng musikang ito. Dahil naiintindihan mo. Halimbawa, tinugtog sa piano yung Onward Christian Soldier o yung Amazing Grace. Alam mo, no? Ilang nota pa lang, alam mo na yun na yun. So, ganun din ang speaking yan. Yung pagsasalita ng unknown tongue. Ano silbi niya? Hindi ko naman naiintindihan yan. It will not edify the church. Tapos itong mga pastor na ito, yung mga worship leader ng mga mga Pentecostal na ito, nandoon sila sa pulpito, parang sila yung boses ng Diyos. Oh, buruse. Naku po naman, mga kapatid, wag naman kayo magpaloko sa mga yan. Wala pong basihan yan. Emotionalism yan. Pag wala nang masabi, kung ano-ano lang ang pinagsasasabi, ganun lang nangyayari pag ang tao'y emosyonal. Apo? Paul's distinction is between communicated revelation by tongues that are clearly interpreted for the understanding of others as opposed to an unclear and garbled revelation which is not interpreted, such being likened to sounding brass or tinkling cymbals in 1 Corinthians 10:13. Ganun po yun. Paul's analogy in no way supports that the tongues are inherently unintelligible babble. Walang ganun. So, let's talk about the tongues of the angels. Ito yung contention ng mga Pentecostal eh. Hindi nyo maintindihan yan, mga mortal. Wala, mga mortal kayo, mahihina espiritu nyo, hindi nyo maiintindihan yan, ang makakaintindi niya lang ay mga filled by the Spirit. Kasi yan ika ay
language of angels. Hindi ika nahaharangan ni Satanas yan. Ay, ganyan mga panluloko ng Pentecostal eh. Kapag nagko-communicate ka sa tongues, hindi yan nahaharang ni Satanas. Hindi naiintindihan ni Satanas yan. Mga kapatid, ano naman ang concern ko kung naiintindihan ni Satanas yung pakikipag-usap ko sa Diyos? Will it bothers me praying to God and telling to God what I want? God knows all things. God knows everything. Ano naman kung malaman ni Satanas? Ano kinatatakot mo? May lihim ka kay Satanas? Kung gusto ko malaman lahat ni Satanas yan eh. So ano problema mo? Kasi nga po ginagawa itong hocus-pocus ng mga pastor na ito eh. Pinalalabas ng mga pastor na ito na you are special. You have direct access to God by speaking those unknown tongues. Wala ho, yung katang-isip lang ho yun ng mga Pentecostal. Na kapag nag-speak raw ng tongues, burasi, hindi naharang ni Satanas. Mga kapatid, ano ba naman ang panalangin mong maharang ni Satanas? Ano ba naman ang panalangin mong hindi alam ng Diyos? Ito po mga kapatid, ang kababawan ng pagtingin ng mga Pentecostal na ito tungkol sa Diyos. Konti na lang ang diferensya po ng mga Pentecostal na yan sa albularyo eh. Sa mga espiritista at sa mga Hindu shaman. Nako mga kapatid. Kaya kayo po nandiyan sa mga ganyang simbahan, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip po kayo. Hindi po kayo dinadala sa paglagong espiritual, kinukulong kayo sa mga maling doktrina at paniniwala para palabasing silang malakas. Silang nagsasalita ng wika, silang may power. Si Pastor Cam yan, di nag-speak in tongues siya, walang power yan. Wala po akong power. I am not speaking those unknown tongue and I have no desire of speaking. Sapagkat importante sa akin ay ang salitang naiintindihan at nauunawaan kesa dun sa mga kung ano-anong mga bagay na yan. All of the communications of angels. Let's discuss that for the sake of argument. Ang sabi ng mga Pentecostal, language ng anghel yan paano mo maiintindihan? Kasi meron binabanggit sa Bible na lingwahe ng anghel, 1 Corinthians 13:1. Ano po ang sabi ron? Makapagsalita man ako ng mga wika ng mga anghel. Ngayon, sabi nila may wika ang anghel Ano yung wika ng anghel na yon? Ang tanong, naiintindihan ba yun ng tao o hindi? Mga minamahal ng mga kapatid, sa karanasan at sa kasaysayan ng Biblia, all of the communications of angels to men and men to angels in the Bible. To name some, Daniel chapter 10 verse 10 hanggang 21, Matthew 28:5-8, Revelations 22:8 hanggang 10, etc., etc. All those verses in the Bible, whether in physical reality or in a vision, however, they may have appeared on third-hand observers' instance, were all intelligible to the human speaker. They were all understood words. Naintindihan po nung kausap ng anghel, yung anghel. Mga kapatid, sa pagsilang ng Panginoong Jesucristo, nagsalita ang mga anghel, narinig po ng mga pastol. Si Mary kinausap ng anghel, naintindihan ng anghel. Si Joseph kinausap ng anghel, naintindihan ng anghel. Anong salita ng anghel ang pinagsasabi niyong hindi naiintindihan? Nako, likha nyo lang yan. Katang-isip nyo lang yan. The angel every time nagagamitin ng Panginoon, nasusuguin ng Panginoong Diyos, nagsasalita po ito at naiintindihan. The provision to Paul not to speak. Ito po yung sinasabi nila, panlaban nila. Si Pablo Ika meron siyang verse. Nakarating siya sa ikalawang langit. Ano po? 2 Corinthians chapter 12, 1-4. Ano po? Sabi po roon ay mga lingwaheng narinig niya. Sabi ni Pablo roon, and I know that this man, referring to himself, whether in the body or apart from the body, I do not know. But God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things. Ito narinig ni Pablo inexpressible
inexpressible things. Things that no one is permitted to tell. Mga kapatid, ano pong ibig sabihin? Kapag sinabing mayroon kang narinig na hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng ipagsabi, ang tanong, naintindihan mo yung narinig mo o hindi? Narinig mo, naintindihan mo, hindi mo lang pwedeng ipagsabi. Ngayon, pinagbabanat nito mga Pentecostal na pastor, si Pablo nga nakarinig ng boses ng anghel. Hindi niya maipaliwanag. Nasaan ang verse na hindi maipaliwanag? Hindi niya lang pwedeng ipagsabi. Pero naintindihan ni Apostol Pablo. Di po ba mga kapatid? No, the word mystery in the Bible. So ito pa ho. The word mystery in the Bible does not mean something unintelligible, but rather is something great and glorious that has been kept concealed until it is revealed through intelligible revelations. Ephesians chapter 3 verse 2 hanggang 6. Pakinggan niyo po ito. Sabi po rito, Ephesians 3:2-6. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Sabi ni Pablo, that is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. I'm reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit of God to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Ito ang mystery. Revealed na yung mystery. Ang tanong, ano pang mystery ang gustong i-reveal ng Diyos sa mga speaking tonguers? Ano po? Mga kapatid, sige nga. Kasi ang sabi po nito mga Pentecostal na ito, nagre-reveal ang Diyos ng kanyang mystery. Meron siyang mga hiwaga na i-reveal at ito'y sa pamamagitan ng mga speaking tonguers. Sorry for the word, hindi ko po kayo sinasabihang tange o tangers. Tonguers ang tawag doon. Yung mga nag-speaking in tongue, marami, di tonguers. Ano po? So yung mga nag-speaking in tonguers, ano pang revelation? Ano pang mystery ang sinasabi ninyo? Pinaglololoko ang mga tao na sasabihing may revelation pa ang Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, kapag ganun ang pastor at may extra revelations, pagdudahan nyo na, lumayas na kayo dyan, ipapahama kayo nyan. Wala akong kaibahan yan kay Kiboloy. Si Kiboloy, continuous revelations Paulit, pabago ng pabago yung kanyang doktrina kasi po, siya po ay may extra revelations from God. Ganito yung mga Pentecostal. In fact, si Apollo Kiboloy ay United Pentecostal Church po yun originally. Merong continuous revelations sa kanya pinadadaan. Kaya wala akong kaibahan yan. Gahiblan na lang po ang pagka-albularyo ng mga pastor ng Pentecostal. Gahiblan na lang, albularyo na yan. Na nakakakita ng mga espiritu, nakakakausap ng mga patay, nakakausap si Noe. Meron pa hong pastor doon sa Cavite City nung araw, mga kapatid naghukay ng ginto. No? Nabankrupt po yung simbahan Kasi may revelation yung anghel sa kanya. Kinausap siya ng anghel na merong mga ginto dito, ginto doon. Ako, kilala po sa Cavite City yung pastor na yon. Halos na praning, na baliw. Kasi siya lang nakakausap ng anghel Fasting ng fasting, hindi na kumakain. Dahil puro hinangin ng ulo. Ewan ko po kung ano nangyari ngayon doon. Marami pong ganun mga kapatid. At yun po, sabi ko nga sa inyo, konti na lang ang diferensya sa pagkaalbularyo at sa pagkasira ng ulo. Dahil po, sa ganitong klase ng mga katuruan. So, 1 Corinthians 15:51 hanggang 52. At 1 Corinthians 14:1. Ang sabi po ron, yung pong 1 Corinthians 14:1, that the tongue speaker speaks not unto men, but unto God.
as those did at Pentecost who spoke in real language. Acts 2:2-6. It was only incidental that others heard and understood them in the Spirit. So speaking mysteries, it simply means that he prophetically spoke of great things revealed by God in him. Not that the tongue speaker did not understand what is said to God. Walang iniwan po yan eh. Halimbawa, may isang bagay na iniaaral ang pastor, itinuturo ang pastor. Something that unknown to the listeners. And while the pastor is talking, he is talking, for instance, like me talking Tagalog, kahit po mga kapatid, ang mga kaharap ko'y Tagalog, may mga bagay na hindi naiintindihan kung ito'y misteryo ng salita ng Diyos. Like for instance, yung doktrina na lang po ng covenant theology. Gaano karaming mga mananampalataya never heard of the covenant theology. But when the pastor is speaking with the guidance of the Holy Spirit can interpret the mystery of the teaching and it can be relayed to people. Kahit hindi po unknown tongue, minsan hindi naiintindihan. Nakuha niyo po? Kahit po known tongue, kahit pareho tayong Tagalog, yung misteryo ng salita ng Diyos, minsan hindi natin ito naiintindihan. And it's only through the power of the Holy Spirit. Kaya it is a gift. Gift yun, mga kapatid. Yung gift to be able to interpret and relate to the people is a gift. Kaya binibigyan ng emphasis ni Apostol Pablo, ang nasa inyo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Yung makapagpahayag ng salita ng Diyos. To prophesy. Hindi yung magsasalita ng kung ano-ano wika na yan. The great objection to all of this is that if the tongue speaker understood the things he spoke of, then why were prophetically gifted interpreters necessary? Kasi sabi ni Apostol Pablo, mayroong gift din ng interpreter. Ano naman ang trabaho ng interpreter? This answer is very simple. 1. The early church was gathered from all nationalities. Acts chapter 2, 8-11. Basahin nyo. Iba-ibang mga bansa, iba-ibang lahi, iba-ibang kultura. And with the massive number of conversions, Acts chapter 2, 41, Acts chapter 2, 4 hanggang 4, verse 4, etc., in proportion to the miraculous signs and wonders that were testifying to the heavenly origin of the gospel, Corinth was a metropolis of diverse ethnicities and languages. Hence, the Christian assemblies at Corinth more than likely had persons of many nationalities that they or may not all have understood each other's spoken languages, and yet had interest in the gospel and needed to be built up in the Christian faith from God. Kaya kailangan ng interpreter. Alam niyo po mga kapatid, matatawa kayo sa mga Korean missionaries dito sa Canada. Yung mga Korean missionaries ang tatapang. Talagang they go to the utmost part of the world, not knowing the language of the country na pinupuntahan nila. Can you imagine yung mga Korean dito? Yung Korean missionary po dito sa Winnipeg. Nakakadalawang palit na po ng Korean missionaries dito sa Winnipeg na nami-meet ko po and sa akin sila kumukonek. Ang problema, paano ko sila matutulungan makapag-build ng church gayong hindi nga nila alam ang English? Anong gusto nilang gawin? Gagawin lang akong translator, hindi naman ako marunong mag-Korean. So paano nila ngayon magagawa na maipahayag yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos? So, ibig sabihin, hindi na sila obra dito. Kasi dito, may mga nagsasalita naman ng lengguwahe. Pero sa mga lugar na wala naman talagang, marunong, somebody needs an interpreter. If God revealed an inspired message through a tongue speaker in Coptic, especially for the Coptic Christians there in Corinth, the tongue speaker knew Greek and translated Coptic tongue revelation into the Greek for most of the others in the assembly.
Yet all those who may not know Coptic or Greek, but only spoke their home language like Hebrew, Aramaic, Latin, Arabic, Persian, Turkish, Syriac, Berber, Iranian, Kurdish, Urdu, Georgian, Pashto, etc., etc. Those were languages. Pag hindi ninyo in-interpret yun, how can they know the gospel of the Lord? It will not edify them. Kaya ito sinasabi ni Pablo, it will not edify them. Kaya kung may magsasalita sa inyo ng wika na hindi maiintindihan, you need to have an interpreter. Ang binabanggit doon ni Pablo ay hindi yung wika ng Pentecostal na binagbabanggit kong hula-hulaw sa lakamba, kundi yung lengguwahe ng Coptic, lengguwahe ng Greek. Kasi during that time, Greek yun no? Ang Corinthians. What about the Hebrews? What about the Aramaic? What about the Latin, the Arabic? They will be left out. Kaya sabi ni Pablo, importante ang may interpreter. Ang i-interpret yung known language. Hindi yung hurahu sa rakamba. Hindi yon. Take that out of the picture. That is not the point of the interpretation. That is not the point of our study. What we are studying here is the known language spoken in Acts and in 1 Corinthians. They are language of a nation. Unknown lang sa iba. Kaya kailangan ng interpreter. And there is no mystery there. Why? Because the mystery was already revealed and it is Jesus Christ. Kung iyon ang mystery, ano pang mystery ang kailangan? At wala pong, language ng angels doon. It is not a language of angels. And granting for the sake of argument that that is the language of angel, the angels spoke in language intelligible to men. Meaning, it is understood by men. So this reason for interpreters is instanced in 1 Corinthians 14. Automatic. If an unbeliever who is unlearned, not knowing foreign tongues, comes into the assembly when all are speaking with tongues, will they not say, "You are all mad"? 1 Corinthians 14, 23, 24. Hence, the need of miraculous, gifted translators beyond the native language of the tongue speaker. Amen? Kung gusto niyo pa bukas, aralin pa natin. No? Pero kung malinaw naman po, I hope, okay naman kayo at naunawaan ninyo. Kaya tayo po, we don't practice that. We practice speaking in tongues kapag meron po tayong bisitang Koreano. At meron pong kailangang mag-interpret. So, we practice speaking in tongues. Basta may interpreter. Na po? Kaya yung speaking in tongues, it is a language of a nation interpreted by another tongue. Yun lang po yun. There's nothing mysterious there. There's nothing miraculous. Pinagugulo lang yan ng mga pastor na Pentecostal para paniwalain kayo, sila ang malakas. Tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa iyo, patuloy pong nagpapaturo at patuloy pong humihingi ng karunungan para kami po'y iyong gabayan. Kung meron pong mga nagpa-practice ng ganitong mga wika sa amin pong kongregasyon, sa amin pong simbahan, gamitin mo po ang aral na to, Panginoon, para sawayin sila at para po sila ay maituwid sa mga maling katuroang ito at mga hindi nauunawa ang mga salita. Sana po, Panginoon, ay bigyan mo ng linaw ang isipan ng aking mga tagapakinig, hindi para awayin ang mga gumagawa ng mga ganitong practices, kundi mapalaya yung mga taong naaalipin sa ganitong mga katuruan na ginagamit ng mga pastor na taliwas ang mga isipan para akitin sila sa isang something miraculous or something magical. Hindi po ito ayon sa iyo, Panginoon. Kaya po, salamat sapagkat nagbibigay ka ng lakas ng loob, ng tapang sa iyong lingkod para gawin ito. At sa iyo po ako humihingi ng habag, humihingi ng iyong lakas ng loob
para patuloy pang magawa ang mga bagay na ito, na maituwid ang mga hidwang katuruan at hidwang gawain ng mga pastor sa panahon namin ngayon. Panginoon, salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri. Dalangin ko po ang mga kapatid ko na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, yung mga dumadaan sa mga karamdaman, yung may mga suliranin sa kanilang isipan, emosyonal, physical, relational, mga pangangailangan sa pinansyal. Panginoon, pwede po bang katagpuin mo ang mga kahingiang ito at dalangin ng aking mga kapatid. Naniniwala po ako na ikaw ang Diyos na mahabagin. Wala pong bagay na pinapanalangin kami na hindi nakakarating sa iyo. At kung ito po ay ayon sa kalooban mo, hindi naman labag sa iyong mga kagustuhan at palatuntunan sa buhay namin, pwede po ba, Panginoong, pagbigyan mo ang aking mga kapatid? Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Yan, magandang araw po mga kapatid. Magbabati lang po ako sa ilan sa mga nakasama natin. Magandang araw, kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Rodel Andamo, Nanay Flor de Lisa Maynes, kapatid na Meryl Cornejo, magandang araw sa iyo. Kapatid na Rebecca Victoria, Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Ate Maricruz, good morning po. Kapatid na Echi Bartolome, magandang araw sa iyo. Kapatid na Alice Lumbres, kapatid na Lomi Ortilla, magandang araw Lomi. Ganun din kay Eric Pacifico at kay Hazel Pacifico, magandang araw mga kapatid. Kapatid na Marieta Puno Escupin, magandang araw po sa inyo. Kay Bon Ryan Maynes, magandang araw. Kay Ate Delia Magkawas at kay Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Kay Ate Emma Moniz, kay Ate Agi Victa, kay Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw Tita May. Kay Pastor MJ Velasquez, kay kapatid na Reynaldo Alcantara, kay Ai Advincula. Ai, meron ding Ai dito Advincula din. Hindi na pala siya Advincula ngayon, nakapag-asawa na pala. Parehong Ai Advincula ang pangalan niyo. Pero dati siyang Advincula, pero ngayon may asawa na siya. Kapatid na Larry Montillano, magandang araw po. Ate Agi Victa, kapatid na Noah Morato, magandang araw. Kapatid na Ces Garcia, kapatid na Lita Cortez, palagay ko po Ate Lita Cortez ito. Kapatid na Gary Morales, magandang araw. Mary Rose Miranda, Rose, good morning Rose, magandang araw sa iyo. Kuya Noel Lapos, magandang araw po. Kapatid na Elizabeth Sanchez, Ate Yoli Makatumpag, Ate Cora Dolor, kay Ana Santiago, kay Ate Mirna Narciso, kay Nanay Yoli Makatumpag, magandang araw po. Kapatid na Marjorie at Daryl Almasar, kumusta si Baby Ayela? Marjorie, kumusta na kayo dyan? Kapatid na Meryl Cornejo, thank you for enlightening us about speaking in tongues. Magandang araw Meryl. Kapatid na David Sarte Manipol, kapatid na Sara Perez, Eric Advincula, kay Maring Ami Santos, kay Nanay Belen Olaes, kay kapatid na Elizabeth Sanchez, kay kapatid na Sara Victoria, kay kapatid na Esther Olaño, kay Ate Merlin Itor, magandang araw sa inyo. Kay kapatid na Carlo Remulla, magandang araw Carlo. Kay Maribeth Eusebio, magandang araw. Ganon din kay Lily Camilo Lubunso, magandang araw sa iyo. Ganon din kay Kuya Emay, kay Tito Emay Paredes, magandang araw po. Kuya Emil Serrano, sabi po ni Kuya Noel Lapos, napakalinaw pastor. Mas maganda po yung ganito, nagkakaintindihan tayo. Ayan. Kesa naman po magsasalita ako rito ng hurase. Ano pakinabang nyo doon? Ano po? Pagkatapos hurase, explain ko rin naman. Ganito po ibig sabihin na ito, interpretation. Ginanong ko pa. Naiintindihan naman pala. Ay, nako mga kapatid. Ewan ko. Ate Ellen Gonzalez, magandang araw po sa inyo. Nanay Elong Santarin, Ate Nene Enriquez, Ate Julie Paredes, Tita Julie, magandang araw po. Ate Telly Hernandez, Ate Cora Dolor, kapatid na Bernadette Causaren, Ate May Capillar, ayan, good morning po sa inyo. At sabi ni Bon Ryan, salamat po, salamat pastor for preaching the truth. Ayan.
Salamat din sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay. Sama po natin sa prayer mga kapatid si Baby Ayala Almasar. Baby pa ho ito eh. Meron po siyang open heart surgery sa March 17. Pwede po ba na pagtulong-tulungan po natin itong dulog sa Panginoon? Ano po? Baby Ayala Almasar. Ayan. So, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. So, purihin po ang Panginoon at hindi ko na po nabati lahat. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming pong salamat. Yung po nakijoin sa amin kahapon sa pananambahan sa Winnipeg Unida Christian Church. Kung gusto niyo pong mapanood yung mensahe natin tungkol sa Let the Coffin Preach. Yun po yung mensahe ng buhay ni Joseph sa Old Testament na kung papaanong sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, pagdating ng araw, nalilisanin na ninyo ang lugar na ito, yung aking buto ay dadalahin ninyo sa inyong pagpunta sa lupang pangako. Alam niyo po yung covenantal relationship ng Diyos at ang pangako niya kay Abraham. Makikita niyo po doon mga kapatid kung paano iningatan ng Diyos yung pangako na yon. Pangako niya kay Abraham, Isaac, Jacob, hanggang sa 4th generation, hanggang kay Joseph. Palatandaan lang po talaga ito na ang Diyos natin ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Alam niyo yung mga member ng dating daan, yung member ni Eli Soriano, ang unang banat niyan sa inyo, pag gusto nila kayong imbitahan, yung gusto nila kayong invite sa kanilang mga pamamahayag, ganito unang tanong niya, no? Tatanong nila sa inyo, ang Diyos ba'y makapangyarihan? Siyempre sabihin mo, oo. Ang Diyos ba'y merong hindi kayang gawin? Sasabihin mo, wala. Kung ganon, kaya bang gumawa ng Diyos ng bato na hindi niya kayang buhatin? Ikaw naman. Oo nga, no? Kung ang Diyos ay makapangyarihan at kayang lahat gawin ng Diyos, meron bang kayang gawin ng Diyos na siya mismo hindi niya kayang buhatin? Like a stone, perhaps. Mga kapatid, yun po ay pilosopong tanong. Hinuhok lang kayo noon kung alam ninyo at kilala ninyo ang Diyos. Pero kung kilala mo ang Diyos, simple lang ang sagot doon. Ang Diyos na kilala ko po sa Bible ay Diyos na hindi gagawin ang anumang bagay na labag sa kanyang attributes bilang Diyos. Paglabag sa kanyang pagka-Diyos, hindi niya yung gagawin. For instance, God is truth. Kaya bang magsinungaling ng Diyos? Yes. Pero gagawin ba ng Diyos na magsinungaling? Hindi. Why? Katotohanan siya eh. Walang kasinungalingan sa Kanya. So kung totoo, wala akong kontra doon. God can do anything He wants. He is a sovereign God. But God is limited with His attributes. His nature. Yun siya eh. Ngayon, bakit ko nabanggit ito? In connection po mga kapatid, sa tinatawag na doctrine of covenantal theology. Tandaan po ninyo, merong isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. At ito ay ang labagin ang kanyang kasunduan. Kuha niyo po, that is a covenant. Pinagkasunduan yun ng Diyos at tutuparin yun ng Diyos kasi yun ang kanyang pangako. Kaya bilang naniniwala at nag-a-adhere sa covenant relationship with God, I know me and my family are secured. Kaya sinabi ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Kasi part siya ng covenant relationship ni Abraham, Isaac, Jacob, Jose, hanggang sa lahi nila. Kaya, anong dapat mo ipangamba? Ipayapa mo ang iyong kalooban. God promised that He will provide. God promised that He will be with you. God promised that you are an apple of His eye. You are saved. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Diyos. At magkita ho ulit tayo bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.